Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so before we start our conversation, my dear friends, let us just honor our subscribers. They are now 5,808 subscribers. Okay, dalawa na lang. 810 na yan. 5,810. And more than 100 na lang, that will be 6,000 subscribers. Thank you so much to all of you. God bless you all. Okay, so, and all of our subscribers are located around the world, and each continent that we have a subscribers out there on that area. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon, meron po kasi tayong nakita, no? May nakita po tayo, no? Na parang interview ni former Senator Trillanes, no? Na ang mga destabilizers daw ng PBBM government ay ang mga Duterte, no? Pero bigla ko namang nakita yung interview ni Senator Amy Marcos ng destabilizers daw ng government na ito ay inside job, nandun na mismo sa gobyerno, no? So kanino ka maniniwala, bayan? Kay Duterte ba o ang nasa gobyerno na ang mga destabilizers? Kanino ka maniniwala, bayan? Kay former Senator Trillanes o kay current Senator Amy Marcos? Okay? So ating analyze po 'yan, ha. Sinasabi po ni Senator Trillanes na ang mga Duterte daw ang mga destabilizers kasi gusto bumalik sa pwesto, no? Pero kaya lang po no, nag-retire na nga po daw, no? Sabi ni Pangulong Duterte, nag-retire na siya sa politics, ayaw na niya ng politics. Pero syempre, minsan, since siya, former president, sumasagot-sagot din po siya, alang-alang sa bayan. Okay? Now, ang niyan is, bakit naman po ganon? Hindi na kailangang bumalik sa power dahil po nasa power po si Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte, pag maayos lang ang kanyang kartada, ang kanyang pakitungo, no, sa mga tao, ay mananalo yan bilang presidente ng Pilipinas. So bakit kailangan pang bumalik sa pwesto kung nandiyan na at posibleng maging presidente pa ang kanyang ama, ay ang kanyang anak na si Sara Duterte, no? Parang walang basis no. Now, ang po din kasi, isa din po sa mga rason ni Senator Trillanes ay yung sa ICC. Dahil alam naman po natin na parang bumabalik-baliktad na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Kung dati, sabi niya, ayaw niyang papasukin, ngayon, pag-aaralan na. Ibig sabihin, baka nakapasok na o papasok ang mga investigators to investigate against the former President of the Republic of the Philippines. But that is a different scenario, ha? It's a different scenario wherein yung investigation at saka yung paghuli or ng warrant of arrest. Dahil subukan nilang hulihin ang dating Pangulo ng Pilipinas, kundi babaksak talaga ang gobyernong ito. Ibig sabihin, in terms of popularity. Okay? I-analyze naman natin ang sinasabi ni Senator Amy Marcos na may tumutulak sa kanyang pinsang buo na si Speaker Romualdez na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Dahil nga po, bakit po tinutulak? Dahil nandun na sa poder no? Speaker of the House na siya, pang-apat po, Vice Senator, pangatlo, no? Pangatlo po sa in terms of power. Pag kunwari, nawala si Presidente, nawala si Vice, nawala si Senate President, siya po ang papalit bilang Pangulo ng Pilipinas. Okay, ganun po yun, no? So, ano pong ang ibig sabihin nun, no? Pwedeng pwedeng yung kapanalig ni Speaker Romualdez, no? Ang nagudyok talaga na makabalik din ang mga Liberal Party para magkaroon ng grand coalition, no? Pero syempre ayaw po ni ni Senator Amy Marcos dahil nga po nag-umpisa po ang lahat ng ito sa kanya, no? Sa kanya pumupunta po sila sa Davao City, nililigawan nila ang mga Duterte, tapos magkakaganito. Nagkaroon nga po ng unity team dahil po sa kanya. Dahil isa po siya sa mga dahilan kung bakit po nagkan unity team. Tapos ganito po, di ba? At magtataka ka nga rin po that yun, si Senator Trillanes, Mar Rojas, Recto, yung mga dating dilawan, no? Yung mga dating kapanalig, kumalaban, no, kay Bongbong Marcos ay ngayon
ay unti-unti na nandiyan na sa gate, nandiyan na sila sa gate o di kaya nandun na sa pinto ng Malacanang. Okay? Katulad ni ano, ah, ni Ralph Recto, no? Si Ralph Recto ay isang politiko, isang ekonomista, wala naman tayong question doon. Pero si Ralph Recto, hindi naman siya sinuportahan. Trillanes, tumakbo bilang senador, hindi rin siya sinuportahan. No? Hindi lang sa hindi sinuportahan, but kung ano-ano pa ang mga binabato kay Bongbong Marcos during that time. Yung mga tax evasion na yan, tungkol sa drugs na yan, etc. No? Pero bakit ganun? Napaka-friendly ng administrasyon na ito sa mga dating kalaban. Okay? Pero hindi rin natin sila masisisi. Ang gobyerno, dahil gusto nga talaga ni Bongbong Marcos ay unity team, no? Ibig sabihin, hindi lang mga Duterte, kumbaga lahat ng bawat Pilipino ay kakampi niya, no? Uh, tungo sa pag-unlad ng Pilipinas. Okay? Sige. Hanggang doon na lang po mga kaibigan ko, no? Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain our channel, no? It helps a lot. Not only that, I will be more motivated to do all those things, no? And then after this, no, ang dami sobrang dami na natin, no? I mean, more in few days magsi 6,000 subscribers na tayo. And then of course, yung mga viewers natin in the next few hours, baka ano na tayo, 500,000 views na tayo. Thank you so much guys and good day and God bless you all. Bye-bye.